is the 1206 AM, a member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa D1 1206 AM. Panoorin ang live sa IBC 13.3 at naka-live din sa D1 1206 AM Facebook at YouTube. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita kay Senyor Balita. Bahagi pa rin ng D1 News Hapon Highlight. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Hola! Buenas tardes. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigas at mga amigas. Ngayong araw na ito napakaganda ng araw ngayon. Ito paborito kong araw Biyernes. Sana po hindi Biyernes Santo ang mga mukha natin. Araw po ng Biyernes sapagkat maligaya po tayo sapagkat ito yung huling araw ng mga trabaho. Yung mga masisipag nating mga amigos at mga amigas na. At siyempre, ika-5 po ng buwan ng Hunyo. At siyempre, samahan po ninyo kami. Maghahatid kami ng isang oras na mainit at makabuluhang mga usapang balita natin, serbisyo at mga opinyon. Habang pwede po ninyo kaming mapanood sa aming mga Facebook page, The One 1206 AM at ganun din po sa Digital TV Channel 13.3 at pwede nyo rin po kaming sundan sa aming social media pages, The One 1206 AM sa Facebook, TikTok at Instagram at The One DOT 1206 AM sa YouTube at The One 1206 AM _ sa X. At dito po lang yan sa ating palatuntunang At ngayong araw na ito ng Biyernes, tuloy-tuloy na po tayo sa ating paghahatid pa rin ng ating mga pangunahing mga balita. At ngayon, entra na tayo. Narito po ang mga ulo ng ating mga balita. Pinag-iingat po ng Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng tropical depression. Ito pong si Aling Esther. Kasi po umalis na po si Mang Domeng, di ba? Si Aling Esther po ngayon ang ating inaantabayanan. Sa bagay pa rin ng ating mga headlines, bumagal po ng 6.8%. Ay, salamat. Ang inflation sa buwan ng Mayo. Ayon po sa Philippine Statistics Authority. Tuwan-tuwa po yan ang aking Senyora de Palengke at saka Senyora de Cocina natin dyan. At sa ilang pa rin mga pangunahing mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. target na mapababa ang dropout rate sa pamamagitan po ng Presidential Scholarship. At siyempre, sa bahagi pa rin ng ating pangunahing mga balita, panauhing pandangal sa commencement exercise ng WBSU College of Law, Iloilo City. Ngayong hapon, andyan po ang ating kagalang-galang na Pangulong Marcos kasama ang ating First Lady Liza Marcos. Balita. At entra na tayo sa ating umaaribang detalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday. Araw din po ng tradisyonal na Quiapo Day. Kaya medyo matraffic dyan sa may bandang yan habang sumasabay pa ang mga pagulan. Mamaya po malalaman natin ang mga kaganapan sa kalagayan ng ating trapiko. Ihahatid namin na yan sa pamamagitan pa rin ng MMDA sa tuloy-tuloy na paghahatid namin ng walang humpay na mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Samantala, sa mga detalye ng ating mga balita.
Magpapatuloy po sa mga mainit na balita ngayon tayo. Dito patuloy na binabantayan na po ang pag-asa ng tropical depression na si Esther. Ito po si Aling Esther ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit posibleng magdulot ito ng pag-ulan at pagtaas ng alon sa ilang bahagi po ng Luzon. At kaya alamin muna natin at ang magiging lagay ng ating panahon sa maghapong ito at ihahatid po yan sa atin at sa magitan po ng ating phone patch ang Pag-asa weather forecaster sa katauhan po ni Lori De La Cruz. Lori, magandang hapon, buenas tardes. Sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, Bagyong Esther, huling nakita sa layong 255 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay ang maximum winds na 45 kilometers per hour near the center and gustiness na 55 kilometers per hour. Kumikilos yan, pasilangan, hilagang-silangan at 15 kilometers per hour. Kaugnay dyan, nakataas po ngayon ng signal number 1 sa Batanes, kung kaya't pinag-iingat at pinaghahanda natin ang ating mga kababayan doon dahil may ina-expect po tayo doon ng mga pag-ulan na may kasama pong gusty winds o yung kuminsan-minsan ay may pagbugso po ng hangin dahil sa epekto ng bagyong si Esther. Pero ito pong si Esther, sandali lang po ang kanyang pag-stay sa ating area of responsibility. Inaasahan natin bukas ay nasa labas na po ito ng PAR. Kumbaga, talagang nahagip lang ng outer radius ng bagyo yung Batanes. And likely, wala nang ibang lugar na pagtataasan ho ng tropical cyclone wind signal sa buong passage nito. But dahil nga dyan, meron pa rin tayong minomonitor o meron pa rin tayong prevailing na southwest monsoon o yung habagat. At yung habagat, yan po yung nagdudulot ngayon ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. So, yung habagat nagdudulot ng moderate to heavy rains over Ilocos Region, Zambales at maging sa Bataan, Abra at Benguet. Sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, sa natitirang bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, asahan din po natin ang maulan na panahon dahil sa epekto ng habagat. Yan mo lang latest mula sa Pag-asa. Ito po Loridin, meron ba akong tatanong lang? Pwede, pahabol? Yes, sir. Go Okay, so kagabi ay pinahayag na natin officially na ngayon po ay tagulan na. Tama ba? Okay, so nangangulugan ito kaya ipinayag natin officially na tagulan na kagabi. So para bang buena mano natin ngayon ito si Aling Esther na siyang una nating bagyo sa paghahayag natin ng official na tayo po ay tagulan na. Tama ba? In a way po, sir. Although hindi naman po siya connected sa tag-ulan season or declaration. Pero una po siyang bagyo this month. Okay. So nangangahulugan tayo ngayon na official na inayag na tagulan na tayo. Asahan na natin itong mga pag-ulan na darating pa mga araw at mga buwan. Ganun ba? Tama po, sir. At hindi naman din po natin nialis ang chance na may time po na magkakaroon na tinatawag na monsoon break kung saan ay may mga araw din po na walang gaanong pag-ulan. Okay. Aalis ito si Aling Esther. So meron ba tayo nakikitang sama ng panahon pa rin na namumuo na maaaring pumasok sa area of responsibility natin dito sa Islas de Pilipinas? Sa ngayon, wala pa naman pong iba, sir. Wala ba? Okay. Maraming salamat, Ms. De La Cruz, sa pagbibigay danyo sa amin sa kalagayan ng ating panahon ngayong araw na ito ng Biyernes. Maraming salamat. Okay, si Loridin De La Cruz, ang ating pong weather forecaster, direktamente dyan po sa Pag-asa. Nagatid sa ating orasan 13 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Senyor Balita! At tuloy-tuloy na tayo. Entra na tayo sa pinakadetalye ng ating mga rumerepeke at umaaribang mga balita. Kaugnay po ng ating balita, nagbabala na po ang Office of Civil Defense o ang OCD sa publiko hinggil sa posibleng epekto ng tropical depression na si Aling Esther. At bate po sa ulat ng Pag-asa, huling namataan po ang bagyo sa layong 225 kilometers sa kanlurang bahagi po ng Itbayat, Batanes. At taglingan nito ang hanging umaabot sa 45 kilometers hanggang bawat oras at pagbugso naman
na hanggang 55 kilometers bawat oras. At ayon po sa OCD, maaari pong makaranas ng tuloy-tuloy na pagulan at posibleng magdulot ito ng pagbaha at ganun din pinsala sa mga istruktura at mga pananim natin. At samantala, tiniyak naman po ng Office of Civil Defense na kanilang kahandaan sa pagtugon sa magiging epekto ng naturang bagyo. Balita! 14 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon sa patuloy pa rin pag-atid namin ang detalye ng ating mga pangunahing mga balita o ang ating mga headliners ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday. Araw din po ng traditional na Quiapo Day ay ikalima ng buwan ng Hunyo. Samantala, kaya naman ng mga ka-senior na para alamin ang kasalukuyang sitwasyon din ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan. Makakausap natin ngayon Makakausap natin po ngayon yung kinatawan ng Office of Civil Defense para po alamin natin ang mga sitwasyon ngayon dyan. Kasama natin si Junie Castillo III at magandang hapon, spokesperson Junie. Tagapakinig sa mga tagapanood. Ayun, ako nakita rin kami. Okay, binanggit niyo po yung posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ano po ba ang mga tinatawag na mga senyales natin na dapat nating isaalang-alang o bantayan ng ating mga residente, ng ating mga amigos at mga amigas para makalikas sila agad doon po sa mga hindi natin yung mga lugar na hindi natin kinakailangan? Tama, Senyor Rey, no? Dito kasi sa ipinalabas ng Pag-asa sa mga abiso po at impormasyon, no, kung saan ang mga lugar na maaring bahain nga po, no, at saka may mga pag-ulan, meron pong ipinalabas na listahan ang DNR Mines and Geosciences Bureau. Ito po ay listahan ng mga barangay na ito po ay maaari nga pong magkaroon ng mga pagguho ng lupa at saka pagbaha. Ito naman pong mga listahan na ito ang ipinapaabot po ng Office of Civil Defense doon sa ating mga regional na DRRM councils at saka ang direktiba nga po sa atin, ang sinasabi kanina ni Yusek Harold Cabreros, ang aming pong Civil Defense Administrator, na siguruhin po na itong mga impormasyon ay makakarating doon sa ating mga lokal na DRRM councils at hindi lang po sa mga councils kundi lalo na po doon sa ating mga kababayan na specifically nga po itong mga nasa komunidad na nasa listahang ito. I see. So, gaano po masasabi natin kahanda ay yung mga lokal na pamahalaan natin? Siyempre, kailangan natin ng talagang close coordination with them, at evacuation centers. Sakaling lumakas po ang mga bagyo, dahil yan ang lagi natin na hindi maiwasan unavoidable yan. Hindi natin, sabi nga, yan ang mga force majeure na hindi natin pwedeng hadlangan. At lalong-lalo na po ngayong pasukan. Laging sabay yung pasukan natin kapag ganito dumarating ang mga kapag officially ngayon ay pinahayag na natagulan na, doon din ang official na pasukan naman ng ating mga estudyante. Kaya nakakalungkot kasi dito, Junie, tawagin na lang kita Boss Junie, Senyor Junie. Kasi kapag pasukan, unang araw pa lang wala nang pasok. Yan ang hirap din natin, At ang dapat natin bigyan na rin ng pansin, lalo na natin mga magulang, itong mga bata. Lalo na pag dumarating na itong hindi maiwasang mga sakuna at lalo na sa mga evacuation centers. So, paano lumakas po yung mga bagyo, nagkakaroon ba tayo lalo na kung magkakaroon ng malawakang pagbaha, gaano tayo kahanda? Paano ang coordination natin sa mga lokal na pamahalaan natin? Opo, Senyor Rey, itong kanina nga pong umaga, in relation to itong bagyong Esther at saka yung habagat din po, ganun din may mga localized thunderstorms pa tayo at ito nga po tag-ulan na. Ang sinasabi nga po kanina doon sa ating pre-disaster risk assessment and scenario building, ito po kasi dito sa pagpupulong na ito, inaalam kung saan, kailan at gaano katindi ang tatama, na lalo na itong mga pag-ulan, pagbaha at saka pagguho ng lupa. So ito po ay closely coordinating po ang
Office of Civil Defense sa ating mga lokal na pamahalaan, no? Lalo na maipaabot nga po itong mga impormasyon na ito. Nababanggit niyo po kanina, Senyor Ray, yung tungkol doon sa pabalik eskwela, no? Meron pong Oplan Balik Eskwela. Ito po ay pinamumunuan ng Department of Education at kasama naman din po ang Office of Civil Defense dito. Tayo naman po ay 24/7 yung ating mga operation center magmula po dito sa national, doon sa regional at ganoon din po yung mga operation center ng mga lokal na pamahalaan. Ito po yung nakatutok 24/7 sa mga ganitong klase nga po ng insidente at ganoon din po sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo, At since tag-ulan na nga po, so sinisiguro naman po unang-una yan din yung direktiba sa atin ng Pangulo na ang ating pong mga kahandaan ng mga response agencies dahil sabi nga po ng Pangulo ay dapat pangalagaan yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya si Yusek Harold Cabreros po, ang OCD administrator namin, yun ang binigay na direktiba kanina na siguruhin po na ang mga response agencies natin ay nakahanda sa preposition. Ito man po ay sa pagkain, through the DSWD, meron po mga preposition ng mga pagkain at saka non-food items. Ganun din yung OCD. And then yung DILG po, close coordination with DILG dahil sila din po ay may direktang mandato sa ating mga lokal na pamahalaan. Kaya tuloy-tuloy po itong ating koordinasyon, hindi lang dito sa mga nabanggit kong ahensya, kundi dun sa mga ahensya na mga kasama po, doon sa mga response agencies para nakahanda po yung mga resources natin. Ito man ay sa manpower, sa mga pagkain, sa mga equipment, na kumbaga kung kailangan pong gagamitin ito for deployment or para mailigtas nga po yung ating mga kababayan ay nakahanda po ito. Dito naman, Senyor Ray, sa itong bagyong Esther, ang pinababantayan kasi dito at saka dahil na rin sa habagat ay ito nga pong regions 1, 2 at saka 3, Central Luzon, ang Ilocos region at saka yung Cagayan Valley region. Ganon din po yung BARM, yung Bangsamoro Autonomous Region ay binababantayan din po dahil meron din po mga localized thunderstorm o nagdudulot nga po ng mga pag-ulan at saka maaari po magkaroon ng pagbaha at saka pag-uwan ng lupa. Okay. So, nagbabala rin tayo tungkol sa kontaminasyon ng inuming tubig dahil hindi naiwasan yan na June, At ano po yung pinakamahalagang paalala sa mga pamilya para lalo-lalo na yung mga magulang maiwasan po ang pagkakasakit habang meron pong ganitong sama ng panahon na umiiral sa panahon natin? Tama, Senyor Ray, sa pakikipagtulungan po natin, again, one of the DRRM Council member ay yung Department of Health po, So dito through the DOH, nagpapaalala nga po sa ating mga kababayan na ngayong tag-ulan na po, dapat bantayan yung mga waterborne diseases o ito pong mga karamdaman na may kinalaman sa pagbaha, sa tubig, yung ganyan. Kasama na po dyan, syempre, yung kung lulusong sa baha, yung leptospirosis. So meron pong mga gamot doon sa mga health center na pwede pong hingin at kunin. Meron din po syempre yung mga ubo, trangkaso, lagnat, di ba? Yung mga ganong klaseng karamdaman po na dapat talaga bantayan natin, maging alerto tayo dun sa mga paghahanda dito sa mga karamdamang ito. Ang isa pa po, dun sa inuming tubig na binabanggit nyo, Senyor Ray, ang pinakasimple kasing pwedeng gawin doon kung wala pong mga mineral waters or distilled water ay yung pagpapakulo po ng tubig, yung inuming tubig ay pwede po kasing pakuluan, tapos hintayin po syempre na lumamig saka po inumin. So yun po yung pinakasimple at pinaka-safe din po na pwedeng gawin para kumbaga maiwasan po yung mga karamdaman. Kasama na dyan po syempre yung diarrhea, o pagkasira ng tiyan. So dapat pong bantayan talaga yan. Well said, Juni, sa pagbibigay mo sa amin at inaasahan natin from time to time. Alam natin panahon ngayon ng tagbagyo ngayon. Ika nga, sabi nga natin panahon na ngayon ng tagulan. From time to time, lagi ka namin magiging suki para sa mga ilang update natin sa kaganapan kaugnay dito sa siyempre, importante po ang ating Office of Civil Defense. Maraming salamat, Juni, sa pagbibigay mo sa amin. Maraming salamat po, Senyor Ray. Mga kaibigan, ang ating spokesperson ng Office of Civil Defense sa katawan po ni Juni Castillo III. Nagatid sa ating orasan, 23 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Senyor Balita! Babalik tayo pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala natin. Sandali lang. Senyor Balita!
balitang nakala, Mamulat ng kanyang mga si Presidente at si binantayan, sinuri, nilatag at inihayag. 13 sa tanghali kasama sina Greg Gregorio, Naj Miravalles at Zai Chua. 13 sa tanghali sa ganap na alauna dito sa IBC 13. Sa bawat balita, may koneksyon. Sa bawat issue, may kwento. At sa bawat Pilipino, may epekto. Ito ang Balitang Konektodo. Ang programang hindi lang nagbabalita, kundi nagpapaliwanag kung bakit ito mahalaga sa atin. Kasama si Simon Ong. Pakinggan ang News Bites, balikan ang throwback tayo, at suriin sa anong connect sa atin. Balitang Konektodo. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga. Dito lang sa D1 1206 AM. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi na katapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Sa bawat kwento ng pangangailangan, may pag-asa. Mula sa usaping kalusugan hanggang sa serbisyong panlipunan. Narito ang programang Handang Umalalay at Lumabay. Samahan sina Greg Gregorio at Doreen Suaybagyo sa Kapwa Ko, Sagot Ko. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga. Dito lang sa D1 1206 AM. Meron tayong 27 minutos, makalipas po ang alas 4 ng hapon sa patuloy pa rin pag-ati namin sa inyo ng mga balita. Ngayong araw na ito ng Biyernes, thank God it's Friday, ikalima ng buwan ng Hunyo. Samantala, ito po ang good news natin dahil pagkatapos po ng ilang buwang taas presyong singil sa mga primary commodities, bagyang bumagal po ng buwan ng Mayo ang inflation rate sa bansa at sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Bate po kay National Statistician Dennis Mapa, bumagal ng 6.8% ang inflation rate noong Mayo mula sa 7.2% na itinala noong Abril sa datos ng Philippine Statistics Authority. Tumbas ito ng 4.5% na average rate mula Enero hanggang Mayo.
Ani ni Mapa, kabilang sa mga pangunahing nakakaepekto dito ay ang unting-unting pagbaba na sa presyo ng produktong petrolyo, transportasyon, pagkain, liquefied petroleum gas at renta sa pabahay. Kaya naman ating pakinggan ang iba pang detalye mula kay Yusek Mapa. Kanina, nireport natin na while the overall inflation for the oil is 6.8%, 8.4% naman doon sa bottom 30% income household. So there are still risks, particularly on the external factors that create volatility. Ang tinig ng ating Yusek Mapa. At kaugnay nito ay meron pa rin tayong ibang karagdagan pa rin nating balita. Patuloy pa rin ang pamamahagi naman ng 20,000 pisong educational grant para po sa magsisipagtapos na kolehiyo sa ilalim naman yan ng Presidential Scholarship Program. Ito ay naging hakbang ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang tumataas na dropout rate dito po sa ating bansa. At dahil matatandaan noong taong 2025, umabot po sa 29% ng mga estudyante sa kolehiyo ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Habang tinataya mahigit 210,000 mag-aaral ang makikinabang sa inisyatibo. Samantala, nilagdaan na po ng punong ehekutibo noong June 3, 2026 ang 6 na karagdagang local holidays sa buwan ng Hunyo para po sa ika-100 at 20 anibersaryo ng komemerasyon kay Dr. Gat Jose Rizal. Para po ipagdiwang ang kanyang anibersaryo po yan sa Piling Lalawigan. Itinagda po ang mga special non-working holiday sa June 11, 15, 18, 24 at 26, 2026. Meron na po tayong 4:30 na po ng oras natin. Samantala sa iba pa natin mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Marcos naging panauhing pandangal po sa graduation ng WBSU College of Law dyan po naman sa Iloilo City. Ngayong hapon ay dumalo ang Presidente at First Lady sa commencement exercises ng West Visayas State University College of Law sa La Paz, Iloilo City. Nasa 20 law ang magtatapos ngayong taon sa naturang mga pamantasan. Matatandang naging miyembro ng faculty ng WBSU College of Law si First Lady Liza Marcos noong 2024. Oras natin, ganap na ang 4:30 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunang Balita! Okay, oras po natin ngayon ay sa mga sandaling ito, alamin natin muna ang magiging lagay ng ating trapiko. At alam po natin maulan, medyo ngayon po marami mag-uuwian ngayong hapon. Makakausap natin sa linya ang mula po sa MMDA Metro Base. Makakasama natin si Joel Wahe. Joel? Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng mga tagapakinig ng D11206. Yung pinakahuling kalagayan ng trapiko natin ngayon, lalo na nga dito sa may EDSA, itong southbound lane ng EDSA, dyan sa manggagaling sa Balintawak, mabagal po yung nararanasan ngayon, katamtaman hanggang sa mabagal. Patungo na dito yan sa may U-turn slot ng Bansalangin. Luluwag lang yan pagdating sa West Avenue, patungo ng Quezon Avenue, Scout Borromeo, hanggang makarating pa po sa may Timog Avenue. Maging dyan sa may Kamuning, wala naman tayo nakikitang anumang pagbabagal hanggang sa intersection ng Aurora Boulevard. Bahagyang bumabagal man, pitwason lang po hanggang dito po yan sa may Santolan. At muling luluwag sa may Annapolis, patungo ng Connecticut. Pero pagsapit ng Ortigas, nakakaranas na rin dyan ng katamtaman na daloy. Mabagal na rin po yung flyover ng Ortigas na mga patungo ng Lanusa Avenue at yung mga patungo po dyan sa may C5. Katamtaman naman yung daloy sa Ortigas flyover sa may EDSA hanggang sa intersection naman ng Shaw Boulevard. Maluwag sa may Boni, patungo po ng Guadalupe. After Guadalupe Bridge, muli pong magbabagal ang usad ng mga sasakyan hanggang sa may Buendia. Ganon din sa may Ayala Avenue, moderate traffic hanggang sa may Magallanes. Maluwag sa Evangelista, patungo ng Cabrera hanggang sa may Taft Avenue. Maging dyan sa may FB Harrison, tuloy-tuloy naman yung usad ng mga sasakyan, patungo ng Rojas Boulevard hanggang sa may Macapagal Boulevard. Sa kabilang panig naman ng EDSA, yung northbound lane, mabagal sa Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue at luluwag yan sa may Tramo. Pero pagdating ng Magallanes, muling magbabagal na naman hanggang sa may Ayala Avenue. Mabilis sa may Buendia, patungo ng Kalayaan Avenue.
Bago dumating sa may Guadalupe Bridge, dyan po nararanasan ngayon yung moderate to slow moving hanggang sa may Ortigas. Ganon din sa may White Plains Avenue, mabagal po ang nararanasan ngayon hanggang sa may intersection naman ng Aurora Boulevard. Maluwag dyan pag nakatawid po sa Aurora Boulevard, patungo ng Camuas Road, patungo ng East Avenue, tuloy-tuloy pa naman yan. Pero pagdating po dyan sa may Quezon Avenue intersection, muli pong mararanasan yung katamtaman hanggang sa mabagal, na halos dumuktang yan patungo po dyan sa may Balintawak Cloverleaf. Yan po muna yung mabibigay kong ulat trapiko magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Joel Wahen nag-uulat. MMDA Traffic Report. Maraming salamat ang ating kasamang si Joel Wahe mula po sa MMDA Metro Base. Nagkatid sa ating orasan, meron na po tayo 34 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. At samantala, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-atid namin sa inyo ng mga detalye pa rin ang ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday, ikalima ng buwan ng Hunyo. Senyor Balita! Sa mga karagdagang detalye pa rin ng ating mga balita, prosecution panel handa nang makipag-ugnayan sa bagong liderato ng Senado. House Trial Spokesperson na babahala sa mga walang basihang akusasyon laban po sa mga prosecution panel. Alamin natin ang detalye. Magbabalik tayo dito pa rin sa ating palatuntunan pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Senyor Balita! Handa ka na ba sa isang buong araw na impormasyon at inspirasyon? Dito sa D11206 AM, tuloy-tuloy ang aksyon. May balitang dapat mong malaman, serbisyong dapat mong maranasan, at musikang siguradong magpapasaya sa'yo. News, Metro Manila. Tignan na ahead of time. check. Public affairs, Yung inflow tapos outflow kung isa sa main check. Talk shows, for hobby ganoon. challenging. check. Weekend classics at party mixes. From classics to now. Check na check. Isang istasyon. Kumpletong programa. D11206 AM. Handa na ba kayong makitambay? Samahan sina Charlie Manalo, Danny Lagman, kasama ang mga espesyal na panauhin na may dalang inspirasyon, impormasyon at kwentong swak sa bawat kabarangay mula sa Pagitang Campus, Scholar Kwento hanggang sa usaping kabuhayan, teknolohiya at serbisyo publiko. Lahat nandito na sa Barangay 13. Makialam, makiisa at makitambay. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, 2:30 p.m. to 4 p.m. Dito sa D11206 AM. Tuloy-tuloy tayo mga amigos at mga amigas. 36 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Si Senyor Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Hanggang alas 5 tayo ng hapon sa pagpapatuloy pa rin ng mga detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday, ay kalima ng buwan ng Hunyo. Samantala, kikilalanin ng House Prosecution Panel ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, kinikilala na ng Kamara at ganoon din ng Malacanang ang liderato ni Gatchalian matapos siyang maitalaga bilang Acting Senate President kasunod ng pagbabago ng mayorya sa Senado noong nakarang Miyerkules. Samantala, inaantabayanan pa ng Prosecution Panel ang formal na komunikasyon mula sa bagong liderato ng Senado kaugnay ng mga susunod na hakbang sa paglilitis kay Vice President Duterte. Umaasa naman si Luistro na makakabalik na sa regular na operasyon ang Senado para matugunan ang nampansin ng impeachment trial na inaabangan na po ng ating publiko. Meron na tayong 37 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Senyor Balita! Senyor
Samantala, kinababahala naman ni House Trial Spokesperson si Alonto Adyong ang umano'y mga walang basihang akusasyon laban sa mga miyembro ng Kamara na kasama sa impeachment proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, tila lumihis na sa orihinal na layunin nito ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat ay nakatuon sa investigasyon ng mga flood control projects. Anya, imbis ng nasabing issue ay ang tutukan, naging sentro ng mga paratang ang mga House prosecutors at iba pang opisyal na may kinalaman sa impeachment case sa kabila po ng kawalan umano ng konkretong ebidensya. Samantala, naglabas na rin ng kanilang mga pahayag ang ilang mambabatas na kabilang sa prosecution panel at ikinwestiyon ang timing ng mga akusasyon. Pinayuhan naman ni Adyong ang publiko na manatiling nakatuon sa mga isyong nakapaloob sa articles of impeachment at na siyang dapat talakayin at timbangin sa tamang forum ang naturang impeachment court. 39 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Balita. At siyempre ito po ang mahalaga. Binigyan na po natin ng pagkakataon para marinig ang kanyang panig dahil isa sa mga pinag-uusapan ngayon ng ito pong pagkakadawit ng ilang House prosecutors sa isang di umanong unofficial hearing ng Senado kaugnay po ng issue sa mga flood control projects. Ngayong hapon, makasama po natin sa mga kasi po kasama sa mga pinangalanan si Manila 3rd District Representative Joel Chua na inugnay sa mga paratang ng pagtanggap umano ng kickback mula po sa mga flood control projects. Kaya naman para po ipahayag ang kanyang panig, tingnan natin at makakausap natin ngayon nasa linya natin si Congressman Joel Chua. Magandang hapon, buenas tardes, Congressman Chua. Ay, magandang hapon, Senior Ray, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Congressman Chua, ano po ba yung inyong naging reaction dito nang mabanggit at madawit yung mga ang mga House prosecutors sa isyong ito? At isa po sa mga paratang tumanggap daw kayo ng pera sa loob ng isang townhouse. Paano ba ninyo tutugunan itong akusasyong ito? Unang-una, ito po ay mariing kong itinatanggi. Wala pong pera na tinanggap po ang mga miyembro ng prosecutors. Ito po ay maliwanag na isang diversionary tactic ng mga grupo po ng ating Vice Presidente at wala pong lahat po ng mga kasinungalingan na ito ay hindi po mapipigil ang aming nagagampanan po namin ang aming constitutional duty. Lahat po kami ay nakafocus lamang dito sa paghahanda na ginagawa po namin dito sa impeachment at ito po ay hindi po kami mapipigilan dito. Okay. Ang pagdinig po ay pinangungunahan ng Cayetano Black at tinawag ng ilan na unofficial at opeke. Sa inyong pananaw, may bigat ba yung mga inilahad na pahayag ng mga Marines? At saka tama po ba na nagsampa ng kaso o nagkaso ng mga kaso laban sa mga Marines at saka nilang abogado? Ano po ang mga ito? Tama po kayo. Ako po ay nagsampa na nung kaso nung Abril pa po. Laban po dito sa kanilang abogado at sa 18 Marines. At ito naman po ay makikita naman po yung mga salaysay nila kahapon na very inconsistent. At kung makikita po ninyo, halos ang sumasagot yung kanilang abogado. Sa amin pong pagdinig, kung makikita po ninyo, ay nung inibitahan po namin ng mga resource person, halimbawa na lang po, ibibigay ko na po sa inyong halimbawa, si Ramil Madriaga, nung siya po ay inimbitahan namin, makikita naman po ninyo siya ang sumasagot sa lahat ng mga katanungan at ang kanyang abogado ay nasa likod lamang. Kaya nga po, ito po ay maliwanag na coach. May coach pa, may coach. Habang nagsasalita. Ibig sabihin, hindi sa kaalaman niya yung sinasabi niya. Merong doon sa kaalaman ng mga nagbidikta lang ang kanyang sinasabi. Okay. At makikita naman po ninyo yung kahapon pumunta si Congressman Alvarez at nilahad niya kung bakit naman nailagay yung pangalan niya. Nung siya po ay tumanggi na maging author o maging endorser nung impeachment laban po kay Presidente, bigla na lang ang pangalan niya ay nadawit na
dito. So kung at titignan po ninyo, lahat ng mga nilagay po nila doon ay pawang mga naging kritiko ng ating Vice President, at kung yung mga kanilang kakampi na dating nilagay nila nung hindi sila sigurado pa nakakampi, ay tinanggal din po nila intentionally. So makikita po ninyo talaga ang kanilang intention ay makapanira lamang para bawasan po ang mga credibility, lalong-lalo na po ang mga tatayong prosecutor sa impeachment. Okay. Malinaw na po ba sa inyo kung sino ang kailanganing presiding officer kapag nagsimula na po ang impeachment trial, Congressman? Maliwanag naman po nung Wednesday na ang Senado ay nasa pangunguna na po ni Senator Win Gatchalian, at yun po ang ating kikilalanin bilang presiding officer. Okay. Hindi kaya, halimbawa, ganyan na nangyari, hindi kaya igiit, kung igiit pa rin ni dating Senate President Cayetano na siya pa rin? Alam po ninyo, ito po kasi internal swabbling ng Senado. Pero ang maliwanag lamang po dito, hanggat ito po ay kanilang ginigit, maliwanag ang intention nila ay i-delay ng i-delay itong impeachment. Kaya naman po lahat ito nangyayari. Kung mapapansin po ninyo, kailan ba nagsimula ang pagkuha ng o pagpalit ng Senate President. Nung araw po kung kailan kami po ay magpa-file ng aming impeachment complaint. At saka doon lumabas pa rin si Senador Bato, bigla. Tama po. Kaya nga po, itong lahat pong ito ay stage, itong lahat ng ito ay makikita mo na talagang ginawa. Parang shooting, parang shooting, Mary script. Tama po kayo dyan. Okay. So nakikita natin, mga lahat nitong mga nangyayaring ito, marami pa tayong aabangan dito, Congressman Chua. Marami pa po. Pero kami po, sa hanay po ng mga prosecutors, kami po ay nakapokus lamang sa aming trabaho. So itong lahat ng ito ay paniniwala namin ay mga diversionary tactic lamang para maiba po ang naratibo sa ating mga kababayan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras at paglilinaw sa amin sa mga issue ngayong araw na ito ng Biyernes, Congressman Chua. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa aming palatuntunan. Maraming salamat. Mabuhay din po kayo. Mabuhay din kayo. Si Congressman Joel Chua, nagatid sa ating orasan. 45 minutos na. 45 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon dito pa rin sa ating Balita. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga amigos at mga amigas. 45 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Biyernes dahil sa mataas na demand sa kuryente at hindi pagiging available ng ilang power plants ayon po sa National Grid Corporations of the Philippines o NGCP. Ayon po sa NGCP, epektibo ang yellow alert mula po alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi matapos pong itaas ang forecasted demand ng 64 megawatts. Tinatayang aabot po sa 2,379 megawatts ang peak demand habang nasa 2,608 megawatts naman ang available capacity ng Visayas Grid. Samantala may 11 power plants naman ang kasalukuyan tumatakbo sa derated o mababang kapasidad. Samantala, nakatagda pong makaranas ng pansamantalang power interruption ang ilang bahagi po ng lugar ng Batangas, Quezon City, Las Piñas City at Bacoor City, Cavite sa darating na Sabado. Bukas po yan, Hunyo 6. Ayon po ito sa Meralco. Mawawala ng kuryente mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ang ilang bahagi ng San Pascual, yan po sa Batangas City. Samantala, maepektuhan din mula madaling araw hanggang umaga ang ilang lugar dyan po naman sa Quezon City dahil sa paglilipat ng pasilidad ng kuryente na naepektuhan po ng konstruksyon ng MRT-7 at magkakaroon din ng hiwalay na power interruption sa ilang bahagi po ng Las Piñas City. Ganun din po ang Bacoor City, Cavite dahil sa mga line reconstruction works.
Samantala, sa huling balita natin, Metro Pacific Water, pansamantala po ang hawak sa water system ng San Jose del Monte. Aba, mabuti naman ata at medyo maiiwasan na yung crime water dyan. Ano, yan na sinisigaw ng ating mga kababayan dyan sa lugar ng Jose del Monte City. Pansamantala po, ang kinuha ng Metro Pacific Water o MPW ay ang operasyon ng water distribution system ng San Jose del Monte City para po tugunan ang matagal na pong problema sa supply ng tubig dyan po sa naturang lungsod. At pinalitan ito ang Prime Water Infrastructure Corporation na napaharap po sa maraming reklamo kaugnay ng hindi maasahang serbisyo ng tubig. Atasan po ng MPW na patatagin ang distribusyon ng tubig at suriin ang kalagayan ng mga pasilidad, kabilang na po ang mga pipeline at pumping station, habang target ng pamanang lungsod na maibalik ang maasang serbisyo ng tubig sa loob ng isang taon. 49 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Sandali lang bago po kami, sumayin niyo po muna ang ang isang oras natin na hitik-hitik na balita. Hitik na hitik po yan dahil marami po tayong binigay na balita. Manatili naman po kayo laging nakatutok sa amin sa The One 1206 at sa aming social media accounts na pinakahuling updates na binibigay po namin sa inyo sa Tweetwina. At siyempre, sa susunod po na linggo ay marami po kaming mga ibibigay pa rin sa inyo mga pangunahing mga balita at pakikipagpanayam sa likod ng mga pangunahing mga balita ang ihatid pa rin namin sa darating na linggo. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa isang linggo namin, halos isang linggo din tayo nagsama ngayon sa unang pagkakataon dito po sa The One. Sasamantalahin ko na magpapasalamat na muna ako dahil halos kulang-kulang na isang linggo po ako ngayon dito at inaasahan po namin sa isang linggo hindi na po nanganganay si Senyor Pacheco. Hindi na po kami manganganay at sasamantalahin na po namin. Nagpapasalamat po kami sa mga nakasama namin sa News and Operations Center ng The One Radio at ng IBC 13. Ganun din po sa mga engineer, masisipag naming mga engineers diyan po sa engineering department. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin. Ganun din po sa aming station manager na si Station Manager Kokat. Ayan po kung tawagin po namin yan. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay danyo sa amin na mapakinggan si Senyor Pacheco, mapanood si Senyor Ray Pacheco mula po dun sa pinanggalingan niyang himpilan. Ngayon po sama-sama tayo at maraming salamat na sa loob ng isang linggo pinagtiyagaan niyo ako ng pangakapaka rito dahil kasi ang hirap po manibago dito sa IBC 13 medyo po high-tech kumpara po doon sa pinaggalingan natin ng konti ngayon po iba na. Pero wag ko kayo mag-alala, sa susunod na linggo sisikapin po namin na hindi na kami masyadong may hirapan dito sa mga high-tech na ito at hindi na ho kami sasayaw-sayaw gaya ng sabi ng aming station manager, Senyor, sayaw ka pa ng sayaw paano naman hindi ko malaman kung saan ako pipindot dito. Ngayon, alam ko na kung ano ang pipindutin ko. Alam ko na kung ano yung palatuntunan ito. Ano nga ba yung palatuntunan ito? Ito po yun. Balita! Alam ko na kung saan paano ko pipindutin. Okay. Bueno, bago po kami tuluyang magpaalam at pinasasalamatan namin yung lahat ng patuloy na lumipat na kasama ko doon Yung mga lumipat na mga listeners natin. Nasaan nga ba yung mga listahan natin na yun na hindi ko nakita. Ito na pala. Maraming salamat doon sa patuloy na sumusunod sa amin dito ngayon sa The One Radio ng IBC 13. Si Daryl, si Tristan Wyatt Gulay, ayan, si Romel Libid, John Elia, Jerwin Quintag, Elazar Caspilio. Uy, si Elazar, yung pong nanonood na ito ay nandyan po yan sa Australia. Ayan, sinundan po tayo mula doon. Ngayon, nandito na siya. Taga-Australia po itong nakikinig nanonood sa atin. Si Bernard Santiago, si Lancy, si Lenny, ayan, si Catherine Labarete Caputol, Jerwin Kitaneg, taga Nueva Ecija, Jerwin Kitaneg, Julie
Julie Garing, Mercado, Kayla, Dib, Eurasia, Dian Hernandez. Hindi ko masasabi lahat ng mga pangalan nyo, ha? Pero nagpapasalamat ako para binabati rin natin yung mga sumusubaybay pa rin natin si John de la Cruz ng Prensa, Marilao, Bulacan. Ayan. Si Franny Kaliwara mula po sa Quezon Province. Binabati po namin yung our Caring Credit Cooperative nila dyan sa lugar po ng Quezon Province. Maraming po salamat, ha, sa inaasahan po namin. Hindi po namin yung mga nag-shout po, pasensya na, hindi po namin mababasa lahat sapagkat wala na po kaming oras at sumapit na po kami sa tagdang oras para pansamantala kami magpaalam sa inyo at magkikita-kita tayo muli at magkadarinigan sa darating na Lunes dito pa rin sa ating palatuntunang